No? Sa amin si Kristo, Diyos, hindi tao. Kasi nasa Biblia, bago pa nilalang ang mundo, bago pa nilalang ang tao, meron ng anak ng Diyos na kasama ng Diyos. No? Napakaliwanag sa Biblia noon na nagtamo siya ng kaluwalhatian sa Ama bago pa itinatag ang sanlibutan. Kung narinig mo yung kaninang binasang talata, no? 17:5 at 17:24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita mo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan kasama na siya ng Ama. Paano mo sasabihin tao yan? Ang tao nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa ang lupa, wala pa ang mundo. Paano naging tao yan? Nagkatawan tao lang yan sa panahon ng sa Israel. Nagkatawan tao, pero hindi siya talaga tao. Kasi kung tao siya, magkakatawan tao pa ba siya? Tao na nga siya. Hindi siya tao. Siya ay nabubuhay, umiiral, kasama ng Ama bago nilalang ang lahat ng mga bagay. Hindi totoo si Kristo'y tao. Nagkatawang tao. Ngayon, sa amin ang Kristo hindi tao. Anak siya ng Diyos. Diyos siya. Siyempre, anak siya ng Diyos Ngayon, sa amin walang bayad ang binyag. Bawal kasi ng Diyos pabayaran ng aral ng Ebanghelyo. 11:7 ng 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Ang Ebanghelyo walang bayad. Walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, walang bayad ang mga serbisyo, wala. Sa iglesia, mayroong abulo yan. Voluntary contributions. Yung sinasabi sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Lampilitan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Kaya nga hindi kami kumukuha ng ikapo kasi ayon sa pasya ng puso. Sa amin walang ikapo. Ganun ang pagkakaiba namin. Nagbabatay kami sa Biblia. Ang mga iba nagbabatay sa Biblia doon sa panahon ni Moises, sa panahon ng matandang tipan, sa bagong tipan ng utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Yun, doon kami naiiba sa Sabadista, sa Born Again, iba kami kesa doon sa mga Protestante, sa mga Metodista, kasi sila lahat may ikapo kami wala Ang sa amin, yung kusang loob ng kapatid, yun ang itinutulong sa gawain para ipalaganap ang Ebanghelyo. Yun, pagkakaiba namin yun doon sa iba. At saka, ang pinakamalaking pagkakaiba namin kapatid, kami naniniwala sa Biblia, buong buo. Hindi namin dinadagdagan o binabawasan ng nasa Biblia. Halimbawa, ang nasa Biblia, ganito, yun ang aming sasabihin. Basahin natin ang 1 Korinto 4:6, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga nakasulat. Paano ngayon yan? Maraming mga iglesia ngayon ang tuturo ng wala sa nakasulat. Bino mo, si Kristo raw, personal Lord. Wala naman sa nakasulat sa Biblia, si Kristo, personal Lord Si Kristo, Panginoon ng lahat ng sumasampalataya, hindi siya personal Lord. Pag ginamitan mo kasi yung salitang personal, parang toothbrush yun. Ikaw lang ang gagamit. Personal Yung brief mo, personal yon. No? Yung salamin mo, personal yon. Ikaw talaga gumagamit nun.
Pero si Cristo tawagin mo, personal Lord. Meron man ng personal Lord? Wala sa nakasulat yon. Diyan kami stricto, kapatid. Kung alin yung nasa Biblia, yun ang aming sinusunod. Di kami nagdadagdag, di kami nagbabawas. Para sabihin mo, personal Lord si Kristo, wala sa Biblia yun eh. He is the Lord of all faithful. Hindi siya personal kahit kanino. He is the Lord of all faithful. Panginoon siya ng lahat ng sumasampalataya. Kaya, para magdagdag kami sa Biblia, yun ang pagkakaiba namin sa iba. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Ba't mo papalitan ng Assemblies of God? O kaya papalitan mo Jehovah's Witnesses? Ang nasa Biblia, Kristiyano. Basahin natin ang 4 ng unang Pedro, mga kapatid. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ang pangalang itatawag sa'yo, Kristiyano ka kung tagasunod ka ni Kristo. Ba't ikaw ay naging Mormons? Ako Baptist ako. Paano ka naging Baptist? Kristiyano dapat. Ako Romano Katoliko. Ba't ka Romano Katoliko? Saan yung pinagkuha yan? Ang nasa Biblia, matuwa ka pag tinatawag kang Kristiyano, naluluwalhati ang Diyos sa pangalang ito, sabi ni San Pedro. Pinalitan ba naman ang Mormons, Sabadista, ako Saksi ni Jehovah, ako si ganun. Mali, sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nakasusulat. Yun ang pagkakaiba namin. Sana naunawaan mo ko, kapatid na Sarah, no? Maraming salamat po. And with that, ay muli po ang ating pasalamat muna sa Panginoon sa isang pamabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapagsagawa dito ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Ganoon din sa lahat ng ating mga panahon. Minsan pa po, salamat sa Diyos sa pagkakataon na ipinagkaloob sa atin. Kapatid na Eli. Salamat po sa inyong pagdalo. At salamat sa Diyos higit sa lahat. At humingi po ako ng tawad sa inyo. Kung halimbawa, meron akong nasabing ipinagdamdam ng inyong kalooban, patawad po, mga kababayan. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Suryano. Magandang araw sa lahat ng ating panauhin at sa lahat ng nasa mga iba't ibang venues na kung saan ay nakakarating po ang ating ginagawang Worldwide Bible Exposition. Sa araw na ito, muli po ay papasalamat tayo sa Panginoon sa isang pamabuting pagkakataon na makasama natin ang ating pong mga panauhin na makakaugnayan natin ngayong araw na ito. At tayo po ay na-monitor sa lahat ng bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga satellite providers. Kasama po ang mga nakakapanood sa ating webcast na isinasagawa. Practically, tayo po ay napapanood sa buong mundo at sa pamamagitan po ng ating mga translators ay meron din po mga iba't ibang mga versions ng ating pong sinasagawang Worldwide Bible Exposition. Kaya ngayong araw na ito, hindi man po natin ma-accommodate ang lahat ng ating mga kapwa-tao para makapagtanong kay kapatid na Eli, subalit naniniwala po kami sa tulong ng Panginoon na abot natin sila, nakakapakilig sila sa atin, nakapapanood sila ng ating pong mga ginagawang talakayan tungkol sa pananampalataya at mga kasagutan sa inyong mga katanungan pang espiritual na binibigyan tugon sa pamamagitan ng mga talata ng kasulatan. At para hindi po tayo magluwag, muli po ay amin pong inihahatid sa inyo at ipinagkakaloob ang host na palatuntunan ang dating daan, si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa ating mga kababayan at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Everybody that are following us in the web and through our satellite broadcast. It is our pleasure to serve the interest of everyone by answering your queries directly from the word of the Bible. Samahan nawa tayo ng Panginoon, kapatid, mga kabayan, sa ating pagtuklas ng mga bagay ng katotohanan, hindi kinatha, hindi invento,
na gaya ng ginagawa ng ibang mga relihiyon na nagtuturo ng mga aral na imbento, hindi talaga itinuro ng Diyos at itinuro ng mga apostol. Ang Apostol Pedro ang may sabi doon sa ikalawang Pedro 1:16 ng ganito, Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng Kanyang karangalan. yung salita niya, kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. They are not followers of inventions, of myths. They are not followers of fables. In English it says, for we have not followed cunningly devised fables. Mga katha-katha. Sa relihiyon po kasi sa ating panahon, marami na pong mga nakatha na aral na hindi naman po galing sa mga apostol. Huwag kayong magagalit mga kababayan. Ito po ay nangyayari sa katotohanan na isa sa mga pinaniniwalaan ng Pilipino na aral na yun daw batang maliit pagka hindi nabautismuhan mapupunta sa limbo. Isang akha. Yun ang nasa Biblia na hindi naman ang bata kailangang mapunta sa limbo. Kahit hindi binyagan ng bata, ang bata ay talagang sa Diyos. Wala namang kasalanan niyang bata. Wala namang minanang kasalanan ng bata, kagaya ng sinasabi ng mga nagsasabi may limbo raw na ang bata raw ay may minanang kasalanan. Hindi po totoo yun. Basahin natin ng Ezekiel 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Napakaliwanag nitong salita ng Diyos na ito. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. In Portuguese it says,